Tito, bagay sa'yo ang damit na ito? Kita-kits sa Subukan susunod na mo video. na. Totoo ba? Maganda nga, Tito. May problema ba? Sa tingin mo, okay ba ito? Mas elegante ito sa tingin ko. Anong nangyayari sa'yo? Wala po, tita. Tita. Oo. Narinig ko pong pumunta na siya ng Saigon, tita. Puno ng kapayapaan. Bakit si Min umuwi sa Saigon pero hindi siya umuwi sa bahay? Siguro umattend siya ng exhibit ng mga litrato, tita. Pero nag-aalala ko na baka patuloy lang siyang maglaro at hindi umuwi. Dahil sa pagkakataong ito, hindi siya mag-isa papuntang Saigon. Sasama ba siya sa kaibigan? Hindi po, umuwi siya kasama ang babaeng kasama niya noong nakaraan sa bahay ni Uncle Nam. Ano ang sinasabi mo? Huwag kang malungkot tungkol dito. May kaibigan ako na nagtatrabaho kasama ni Kuya Min. Sabi ng kaibigan ko, nakakit si Kuya Min sa babaeng iyon. Yung babaeng iyon ay anak ni Kwang Tito. Oo nga, anong sinasabi mo? Si Min, may gusto siya sa isang anak ng pulubi doon? Narinig ko rin na noong araw, ang nanay ng batang babae ay nagkaroon ng anak kahit walang asawa. Kaya lumaki ang babae at magaling din sa pag-akit ng mga lalaki, tita. Maraming lalaki ang baliw na baliw sa kanya doon. Ngayon gusto niya magpakasal sa isang mayamang lalaki sa Saigon. Nililigawan Sige. niya si Min, tita. Bakit pinahintulutan ni God na tuksuhin siya ng isang babae? Pero mahirap din sisihin siya. Kasi siya ay isang taong likas na maawain. Siya nga pala, lagi niyang pinag-uusapan ang kanyang kalagayan. Pinagtatawanan siya ni Kuya Min. Gabay, gabay. Nakikita mo ba ang dalawang iyon? Kailangan kong aminin na si Tita Dua ay mukhang maganda sa larawan. Diyos ko, grabe, sobrang ganda talaga. Kaya pala sa exhibit, nagkakagulo ang mga tao, tinitingnan nila kung may magandang larawan. Lahat sila ay napapabilib. Tama ka, Tita? Hindi katakatakang nanalo ang larawan ni Tita Dua sa kompetisyon. Oo, maganda nga. Kita sa susunod ng mga video. Hoy! Bakit ka biglang tumawa? Ano? Iniisip nyo na hindi karapat-dapat si Tita sa award? Hoy, hindi ko binili ang award na ito. Hindi po, tita. Karapat-dapat po kayo sa award na ito. Kasi ang larawan na ito ay may kaluluwa. Para itong mukha ni tita. Opo. Wag nang tumingin pa. Baka maglaho ang larawan. Galing sa exhibition. Uy! Nakikita mo ba ang pagkuha ng litrato? Ano ang tingin mo sa pagkuha ng litrato? Natatakot ka ba? Tingnan mo ng mabuti. Ang ama sa inang lupa ay nagbabantay sa napakahirap. Parang kilo naman lang ang kalahati. HO1 Ang pares ng mga remember to bitin. register Ang pares the ng mga channel bitin. and Kaya Sa SMS. gilid hanggang baba. Kunin ang buo ang pares ng mga bitin. Kita-kits. Sa susunod Hindi. na mga Wait, Sige pala na. Siya'y naiinggit lagi. Naiinggit sa tita ko. Pakinggan mo ito. Paano mo nalaman? Ang galing mo naman. Ang bilis ng impormasyon mo. Why do you know that? It doesn't Pero di matter. ka umuwi, hinahanap ka ni Max. Alam ko na kung anong dapat kong gawin. Hindi mo kailangan paalalahanan ako ng ganyan. Anong nangyayari, kuya? Alam ni Toylin, napupunta ka sa Maynila. Kaya tinawagan ka niya. Sa totoo lang, dapat umuwi ka na muna at bisitahin ang pamilya Alam mo. ko. Plano kong umuwi pagkatapos kong sumama sa lahat. Plano kong dalhin ka sa bahay. Pero hindi pa ngayon. Naiintindihan ko. Uy, pare. Mag-ingat baka makita ka ng mga tao. Papasok na ako. Eat up. This dish was made by your brother. Talaga? Sigurado akong masarap iyon. Wow! Oo, salamat kuya. Kumain ka ng marami ha. Salamat. Kuya. Kinunan mo ng sobrang gandang larawan Dahil sina. maganda ako. Grabe! Ang ganda naman, diba? Yan ay dahil sa talento ni Philip sa photography.
Ang galing niya kumuha ng litrato. Hoy! Ang mga kumain larawan ka ay ng may kaunti buhay. lang. Magtira ka naman para kay Kuya Philip. Ang taba-taba mo na. Kain ka pa ng kain. Gusto mo bang maging Ngayon, obese? kahit hindi ako kumain, tataba pa rin ako. Mataba o payat, wala namang nagmamalasakit sa akin. Eh, ano bang ginagawa ng sombrero? At paalam. Paumanin po. Opo, nakikinig ako, tatay. Babalik ako ng kaunti, nasa isang exhibit, at kumakain kasama ang lahat. Ano ba ang gusto mo kainin? Opo, pero... Opo, paalam po sa inyong lahat. Alam na ni Lola ang tungkol sa atin. Saan kanya nakita? Nakita kita. Pero hindi pa ako handa. Ay, hindi mo na kailangang maghanda. Nandito na ako. Pero... Sa huli, kailangan nating harapin ang ating mga magulang. Kailangan mong maging matapang. Kasi palagi akong nandyan para sa'yo. Huang Min, siya ba ang babaeng umuwi kasama mo noong nakaraan? At si Utmay ay kasintahan ko. Sana tanggapin ninyo kami. Min, alam mo ba kung ano ang sinasabi mo? Opo, naintindihan ko. Ginagawa ko na nga, ma. Nangako ako sa'yo, ma. Hindi ka namin bibiguin, ma. Tanong? Halika dito, anak. Gusto kong makipag-usap ng pribado sa'yo. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na rito. Ayokong itago ito sa bunso. Pero gusto ni Mama makipag-usap sa'yo. Ng pribado. Hindi ba pwedeng humingi ng kaunting tulong sa'yo? Opo. Hindi ko akalain na napakabulag mo, Min. Gaano mo kakilala ang babaeng yon? Ano ang alam mo tungkol sa kanya? Na naglakas loob kang mahalin siya? Naintindihan ko si Utmay. Kailangan nyo lang makipag-ugnayan kay Utmay ng ilang beses. At magugustuhan nyo Hindi rin siya. kailangan ni nanay na magustuhan siya. At hindi rin niya kailaman ay isinasaktan ng batang babae na yon. Yung pinili ni nanay na maging manugang ay si Tuylin at hindi isang babae na hindi nag-aral at palaging kasama ang mga walang kwentang tao. Nanay, saan mo narinig ang mga salitang ito kahit wala siyang ama? Siya ay lumaki na maayos. Hindi siya nabibigyan ni ng mga lalaki. At hindi rin niya ako pinilit. Ako ang unang nagkaroon ng damdamin para kay Utmay. Mahal, hindi na nakikita ni Min ang ina. Mali ako. Patawarin mo ako. Kung pipiliin mong pakasalan ng batang iyon, paano na ang pamilya natin? Pagkatapos, mawawala ang ating bahay? Mawawala ang dangal. Alam mo ba yan, anak? Pagkasabi niyan, ang pagbatok sa taong mahal mo ay nakakahiya. Tama ba, ina? Ayaw kong pakasalan si Tuylin dahil ayaw kong magtiis kami sa isa't isa sa hinaharap. Tulay. Kailan nagsimula si Min na mang-asar sa iyo? Opo, kami lang po, tito. Alam mo ba ang tungkol sa kanya? At kay Tuylin? Opo, alam ko po. Pero sinabi ni Kuya Min na tinitingnan lang niya si Tuylin na parang kapatid. Hindi mahalaga iyon. Lumaki silang magkasama mula pagkabata. Kaya nagkakaroon ng kalituhan sa pagitan ng pag-ibig at pagkakaibigan. Karaniwan lang yan. Magkano ang gusto mo para layuan ang anak ko? Sige, sabihin mo. sa mga susunod na Ano po ang sinabi ni tatay? Hindi ko po maintindihan. Hindi ba't nilapitan mo si Min dahil dito? Kaya diretsahan ko na para hindi ka na mag-aksaya ng oras at para maintindihan mo ito ng mabuti. Magkano man ang halaga, sabihin mo lang. Si Tan Min ay mabait at hindi papayag na mahirapan ka. Pero huwag mong samantalahin ang pagmamahal niya. Tito, hindi ko po sinusubukang gamitin si Kuya Min. Ang pagmamahala namin ay totoo. Gaano man kamahal nyo si Anmin, ganun din ang pagmamahal ko. Paano mo ikukumpara ang pagmamahal ng isang ama sa isang relasyon ng magkasintahan? Nakakasimula pa lang. Hindi po ganon. Pasensya na po.
Wala akong ibig sabihin na ganon. Tunay kang may ina pero wala kang kabatiran. Ipinaliwanag ko na ng malinaw, pero hindi mo pa rin alam. Magkano ang kailangan mo? Ibibigay ko lahat. Basta lumayo ka lang sa anak ko. Tito, wala akong ama. Pero maayos akong pinalaki ng ina. At tita ko. Mas kagalang-galang ba si Bu kaysa sayo? Sa tingin ko, hindi rin tama ang nanay mo. Kaya umalis ang tatay mo. Hindi sapat ang mga dahilan ni tatay na ibenta ako. Kailangan tape. Pa, nasaan na si Utmay, tatay? Umuwi na siya? Bakit ganito? May sinabi ba si tatay kay Utmi? Bakit niya ito ginawa? Ano ang ginagawa mo pa? Isipin mo nang mabuti ang ginagawa mo. Ikaw ay nasa perpektong pamumuno ngayon, mga ilang buwan lang, at sa lalawigan lang. Ngunit ikaw ay parang batang babae na walang pinanggalingan. Huang Min, gusto mo bang mamatay sa galit ang lola mo? Mahal ko si Utma. Kailangan ko si Utmay. Si Utmay ang babaeng gusto kong pakasalan, hindi si Toylin. Sinabihan ko na kayo ng maraming beses tungkol dito. Bakit hindi ninyo Ang maintindihan? kasal ay hindi nangangailangan ng pag-ibig. Ang kasal ay para sa kapayapaan. Sabi ko na nga ba? Ang pag-ibig ay isang bagay lamang ng mga kabataan. Alam mo ba? Gusto ni nanay na pakasalan mo si Toylin para sa kinabukasan mo sa hinaharap. Sabi na ni tatay, hindi ka na pwedeng makipagkita sa babaeng iyon. Kung hindi, gagamitin ko ang mas matinding hakbang laban sa'yo. Tatay. Ming, saan ka pupunta? Hayaan mo na lang siya. Paano mo ikukwento sa matanda? Paano kung bumalik siya sa ilalim? Paano natin siya makokontrol, kuya? Kasi ako... Bumalik ka na. Anong ginagawa mo dyan? Hindi ka nakakatakot? Dahil lamang sa mga salita ng iyong ama, iniwan mo ako ng ganito. Hindi ko nararamdaman na masyadong magkaiba tayo dahil sa sinasabi ng tatay mo. Iwanag sa likod. Bakit naman? Kailangan kita. Hindi ko kailangan ng iyong mga pakpak. Pero hindi mo maaaring labanan ng mga magulang mo magpakailanman. Udbi, huwag kang mag-alala. Sigurado akong maunawaan ng mga magulang ko, ang mga pangangailangan ko. Kailangan lang? Ipahayag mo ito. At huwag mong iwan si kuya. Pwede ba? Kung hindi tayo matalino ng nanay ko, hindi natin makukuha ang bata ng ganyang kadali. Kakagaling nyo lang sa ibang lugar, di ba? Kailan ka ba makukontento? Bakit mo naman ako hinalikan ng ganong kalakas? Hindi ko siya tinrato ng masama. Tulad ng ginawa mo? Hindi ako masama tulad mo? Matanda na si Lola. Alam mo ba, ang lahat ng tao ay nag-uusap tungkol sa inyong mag-ina. Ako! Ha? Pero bakit ka galit na galit sa akin? Hindi ko gagawin yon. Paano na lang kung ano ang ipakain ko sa mga anak ko? Kung magaling ka, ikaw ang maghanap buhay para sa pamilyang ito. Kaya sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Pag nagbukas ng bibig si Ba, pera na lang ang lumalabas. Huwag mo akong itali. Kung kaya mo, magaling ka! Sige, Ma, tama ang sinasabi mo. Ha? Palagi mo kasing sinasabi yan. Sa susunod, pag umalis siya, baka magsisi ka. May asawa bang gusto ng isang matapang na misis? Ma, pero kung magtrabaho ka lang na magtrabaho, paano na kapag wala na si Ong? Ma, anong gagawin mo? Pinaghirapan ko ang paghanap buhay para suportahan kayo. Nahihirapan ka pa rin ba? Nakakatakot talaga, pati si tatay takot sa kanya. Bilisan mo, Sige tara mga na. kaibigan. Ganon talaga. Kailangan. Hirap at pawis yan. Masarap na siya ng alcohol para hindi mo masamang laking dito.
Kain ng kain. Kakakain lang kanina, ngayon kain na naman. Walang tigil ang pagkain. Gusto pang pumayat? Paano ka papayat niyan? Sinabi ko na sa'yo na payat na bagay iyon. Huling beses na ito, hindi ko talaga inisip na maging payat. Sige, okay? magpataba ka lang. Magpataba ka parang Nanonood ako baboy. ng TV. Pero kailangan kong kumain dahil nakakabagot. Bakit di ka sumama kay Nguyet sa palengke? Oo, pwede bang kumuha ng isang baso ng tubig? Oo naman, parang gusto ko lang magpunta rito para makipaglaro sa iyo. Ano yun? Ano yan? Ilagay Mag-ingat ka sa paglakad. Anong nangyari? Ilagay mo sa upuan. May problema Walang ba hiya. dito? Napaka-overacting mo. Sino ang Kinababa mo, nakakaalam kinabubuan. kung ano ang Hindi nangyari kita ngayon? kinatakutan. Ay naku, sakit, kuya. Sigurado akong na-injure mo ang iyong ankle. Upo ka dito. Kumusta? Nasaktan ka? Grabe ang isang araw. Subukan mo ngang sipain yung upuan. Tingnan mo. Kung masakit ba, Umupo ka dito. tinamaan nga yung kuko ko eh. Nasaan? Aray, ang sakit. Patingin nga. Naku! Philip, na Baka magana. na-sprain. Oh, Hintayin mo ako sandali. sige. Hoy, Paalam. nasugatan ko lang ng kaunti ang paa ko. Nakakatakot Kaya nga, naman. Iba talaga kapag edukado at may pinag-aralan, tapos balikbayan pa. Kaya iba rin ang Oo nga. ugali nila, Kasi siya ha? ang boyfriend niya nga. Kailangan niya talagang alagaan. Kung ang boyfriend ko nagka-problema, Sino ba naman ang dadalhin gustong ko maging agad sa doktor. kasintahan mo? Ay, aray, masakit, salamat ha. Ang galing mo talaga, Philip. Lahat ng bagay kaya mong Hindi ko rin gawin. talaga alam. Palagi kasing bumabiyahe si kuya. Kaya laging may mga sugat sa katawan niya. Kailangan niyang alagaan ang sarili niya. Ganon ba? Diba? Tapos na. Diyos ko, Tapos na iyon. gumana agad ha, Sa kuya. susunod, tandaan mong mag-ingat sa paglalakad, ha? Maganda. Nanay ko, stress. Oo nga, Yung babae. ayos lang ako. Ano bang pakialam mo? Nahulog din ako at nasugatan ng pa ako. Bakit ka nakikialam? Nasaan ka bang parte ang masakit? Sige, Philip, pahinga ka na. Akyat na rin ako para magpahinga. Hoy, bumaba ka Sa kanina ilalim. para magigib ng tubig. Di ba? Ito, kinuha ko ng tubig para sa'yo. Salamat. Yeah. Salamat. Bilis sa inyong panonood. Magkita-kita tayo Kaya ka. sa susunod na mga Tama video. nga, nakakainis. Pero si Father Philip dito mabait. Saan naman siya mabait? Eto, ha? Si Philip sa site ay tumawag sa telepono at sinabi na ang tubig sa ilalim, doon ay nagtatayo sila ng tulay na maraming kahirapan. 1-2 buwan pa bago Ang matapos. lakas ng ulan, kabakailan lang. Kawawa naman ang mga magagawa. Kinailangan nilang magtrabaho sa ulan. Lahat sila ay determinadong tao. Gusto nilang tapusin ang tulay na yon. Para saan? Para maging mas madali ang pagdaan ng mga tao. Anong problema, anak? Simula nung umuwi ka, mukhang aburido ka ata. Wala po iyon, nanay. Pero nanay, bakit si Tio Philip mag-isa sa bahay? Pero hindi na ako nagtanong pa. Pero sabi ni tita mo, namatay daw ang asawa ng tito mo sa isang bagyo. Ngayon, mag-isa na lang siya at ginagawa na lang niya kung ano ang gusto niya. Oh, siguro malungkot siya. Di ba? Ang mga tao ay nagkakasama at nagkakahiwalay dahil sa tadhana, anak. Kapag tinanggap mo na, magiging madali rin ito. Kaya mo bang tanggapin na iniwan tayo ng tatay mo, nanay? Sa umpisa lang naman, hindi rin madaling tanggapin. Pero ngayon may anak na sa bahay. Walang imposible sa tingin ko. May mga bagay na kailangan nating pilit kalimutan para makapagpatuloy tayo. Paano ba ang mga tatay noong araw? Bakit bigla mo tinanong yan? Nakita ko lang na malabo, kuya. Sabihin mo sa akin ang totoo. Iniirog mo ba siya? Opo, wala naman po ito. Nagtatanong lang po ako. Ang galing. Oh yeah. Paano na si tita upuan naman? Naku,
Nabugbog lang ang aking paa, pero ayos lang ako. Tapos na si Uncle Philip, magpahid ng gamot kay tita. Nakakainis talaga. 2 beses na pinahira ni Kuya Philip si tita, pero inis pa rin siya. Dalawang hagdanan, yun ang 2 hakbang na may malaking tiyan. Nakita ko ang mga tao na nadapa. At ang salita pa ng masakit na salita. Sayang naman at hindi ko talaga gusto. Sige na, matulog na tayo. Uupo na lang. Noon pa man, nagagalit na ako sa kanya. Makakauwi na ako bukas. Ang saya. Magpahinga ka na rin, ate. Hindi mo ako kayang makita, ha? Hindi ganun ang iniisip ko. Tatawagan kita ngayon. Burn. Tinabi mo ba sa kanya ang lahat ng bagay? Pero gusto kong marinig na galing sa'yo. Sa mga susunod Sige. Ano bang gusto mong marinig mula sa akin? Ano? Alam mo ba ang tungkol sa kanya na naglakas loob ka mahalin siya? Ang alam ko lang, nauunawaan ko na ang ibig sabihin ng kapatid. Kasama mo ako ng maraming taon. Nakilala mo lang siya ng ilang buwan. Pero dahil sa kanya, ganito ka nakalupit sa akin. Hindi ang haba ng oras ang nagdedesisyon ng pagmamahalan. Totoo lang, dahil matagal na tayong magkasama, hindi ko maisip na mawala ka sa buhay ko. Habang nagmamahal ka ng iba, tunay akong nagmamahal sa'yo. Ganun ka ba kahumaling sa kanya? Isa lang siyang probinsyana. Gusto lang niyang sumakay sa'yo para umangat. Niloloko kanya, alam mo ba? Tigilan mo na. Sa tingin ko, mas mabuti pang huwag ka na magsalita. Kasi alam ko na, kahit anong sabihin mo ngayon, puro hindi maganda ang masasabi mo tungkol kay Yukmay. Naiintindihan kita ngayon. Umaasa ako na maintindihan mo rin ako, Soylin. Hindi mapipilit ang pag-ibig. Salamat sa panonood. Kuya, nakalimutan mo ang pangako mo sa ate ko dahil kay babae. Sige nga, naaalala mo pa ba siya? Magkaibang bagay ito. Huwag mong gamitin ang ate mo para takutin ako. Lagi kong naalala ang pangako ko sa ate mo na aalagaan kita parati. Iniwan mo ako at sumama sa kanya para alagaan siya, ganun ba? Nangako lang ako na aalagaan kita. Hindi ako nangako na magiging asawa mo. Tuylin, huwag mo nang gawin ang kahit anong makakasama sa sarili mo. Hindi ko na pagbubulayan pa ang desisyon ko. Sa tingin ko, sooner or later, kailangan natin harapin ang katotohanan ito. Ayok kitang saktan. Kung wala nang ibang pag-uusapan, uwi na ako. Gusto mo bang umuwi? Ihahatid kita. Hindi na kailangan. Makakauwi ako mag-isa. Umuwi ka na. Sige, uwi na ako. Hello? Pwede ba tayong magkita sandali? Bakit? O baka naman natatakot kang harapin ako? Bakit ako matatakot sa iyo? I-text mo sa akin ang address. May, saan ka pupunta? Opo. Maglalakad-lakad lang po ako, ma. Gabi na. Saan ka pupunta? Anong gagawin mo sa labas? Kung may kailangan ka, gawin mo bukas. Opo, hindi po pwede. Sa Saigon, maaga pa naman. Hindi tulad sa probinsya natin. Sige na, umalis ka na, pero bumalik ka agad, ha? Opo, matulog na po kayo? Kuya Nam, hindi ka pa natutulog? Tito, ang galing naman nito. Tito, lalabas lang po ako Tara, sandali. pumunta tayo sa Vietnam para manood. Opo, iinom na ako ng kape. Kasama ng kaibigan ko ng kaunti. Babalik din ako.
Alis na. Yung mga manggagawa ay nakarating na sa oras. Naupo lang ako dito. Nanood hanggang sa sumakit ang likod ko. Kaya nahiga na lang ako. Pero hindi pa rin ako natatapos. Pagbalik ko sa probinsya, dinala ko yung makapal na kable. Tingnan mo, ang ganda. But no, installing the cable now is very costly. Wala namang cable dati. Di naman namatay. Ba't kagagastos para ikabit yan? Ang weird ha? Nood ka ng nood ng iba't ibang channel, iba't ibang lingwahe, di mo naman maintindihan. Nakita mo na ba ang tawag ng Diyos ng ulan na nakangiti? Nasa bahay ka ba, Kuya Dam? Si Ut. May kakalis lang. Oo, sinabi ba ni Utmay kay Kuya Dam kung saan siya pupunta? Parang inom lang siya ng kape kasama ang kaibigan niya, ganun. Ano po ang kailangan ninyo sa kanya? Wala naman po. May konti lang akong gagawin. Alis na po ako. Magkikita na lang po tayo ulit, Tito Nardo. Nandito na ako. San ka nakaupo? Ano ba talaga? Pahingi ako ng isang baso ng orange juice? Oo. Siguro naiisip mo na mangingisda ka? Kakatapos mo lang magpasok ng isang binata. Mayaman, bata, at talentado pa. Ipakita mo ako dito para sabihin lang ang mga ganitong bagay? Hindi ganoon kasimple. Gusto kong iwanan mo si Huang Min dahil wala kang mapapala, sobra pa rito, kailangan mong dagdagan ang pagdurusa. Wala naman talagang nag-aalala sa'yo dito, lalo na ang pamilya ni Huang Min. Hindi ka nila matatanggap. Iyan ay aking problema. Kaya ko na ang sarili ko. Hindi mo kailangang alagaan ako. Iniisip ko bakit ayaw mo umatras? Ang kapal mo talaga. Alam mo ba, sa tingin mo ba ay mapoprotektahan ka ni Huang Min? Nagkakamali ka. Si Huang Min ay isa ring lalaki lang at lahat ng lalaki ay mahilig sa bago. Pagkatapos ng ilang panahon, babalik din yan sa pamilya niya. Palagay mo ba madalas siyang iniisip niya? Kaya pala, hindi ka niya kayang mahalin? Ano ba ang alam mo tungkol kay Min para magsalita ng ganyan? Huwag mong kalimutan na si Huang Min at ako ay nagtagal ng matagal na panahon na magkasama. Huwag kang mangarap na paghiwalayin Kung kami. mahal ninyo ang isa't isa, sa tingin mo ba ay maari akong makialam? Mas lalo mong pinipilit? Mas lalo kang masasaktan? Mga larawan? Tama na, ma'am. Huwag mo nang subukang magpanggap na mabait sa akin. Kilala kita. Pumunta ka kay Huang Min dahil lang sa pera niya. Tama ba? Gusto mo ba ng pera? Bibigyan kita ng pera. Sobrang laki na. Kahit sa panaginip, hindi mo matatamo. Pero may kondisyon. Kailangan mong iwanan si Min. Ang swerte ko. Buong araw, nakakatanggap ako ng mga kapanapanabik na alok. Thoylin, napakaalaga mo naman. So ibig mong sabihin, hindi mo tinatanggap? Naiintindihan ko. Mas grabe ka pa pala sa inaakala ko. Hindi mo kailangan ng pera ngayon. Gusto mo lang ikulong si Min habang buhay. 'Di ba? Hinakaw mo si Min mula sa akin. Sinabi mo sa akin ang mga bagay na iyon. Hindi kita mapapalampas na mabuhay. Hindi ka na manahimik! Mamatay ka na! Mamatay ka na. Kita-kits sa susunod ng mga video, mga kaibigan. May nangyari ba sa iyo? Ha? Kuya Tinanong kita Min? kung ayos ka lang. Wala naman akong ginawa. Bakit? Bakit ka pumunta rito para uminom? Magkita kayo ni Utmay sa kape para mag-usap. Ano ang gagawin mo? Usok. Nakalimutan ni Utmay ang cellphone niya. Gusto ko lang ibalik sa kanya. Bakit ka nagagalit? Talaga ba?
Nagawa mo siya ng ganyang paraan? Pati ako, tinatanong mo kung ano ang ginagawa ko sa kanya? Sobra ka na talaga? Paano mo nalaman na nagkita si na Envy at Toylin? Sinabi ba niya sa'yo? Hindi. Dumaan ako sa bahay pero wala ka doon. Tinanong ko si Uncle Nam. Sabi ni Uncle Nam, umalis kang kasama ang kaibigan mo para magkape. Alam mo naman ang ugali ni Toylin, siguradong gusto kanyang makausap. May sinabi ba siya na ikinasama ng loob mo? Saan mo dinala yon? Walang ginawa si Toylin sa'yo. Sa katunayan, naiintindihan ko siya. Siya ay nag-aksena ng masyadong maraming oras para sa'yo. Hindi ko alam kung kaya pa niyang tiisin. Huwag kang mag-alala. Napakatatag ni Toylin. Walang makakapagpabagsak sa kanya. Nag-aalala lang ako para sa'yo. Bakit ka nag-aalala para sa akin? Natatakot ako na maimpluwensyahan ka ng tatay ko. At ni Toylin. Meron din, pero konti lang. Pero huwag mong hayaang ma-stress ang mga magulang mo dahil sa akin. Bagong simula pa lang tayo. Maghihintay ako hanggang matanggap ako ng mga magulang mo. Ayokong ilagay ka sa sitwasyon na kailangang kalabanin ang mga magulang mo dahil sa ating relasyon. At saka, sa totoo lang, maswerte ka pa rin. Kasi may tatay ka pang nagmamalasakit sa'yo. Sapat na akong malakas na para lampasan ng maraming bagay. Maliit lang ito para sa akin, hindi ito malaking bagay. Pumasok ka na sa bahay, mag-toothbrush, at maghilamos. Matulog ng maaga. Maaga pa tayo bukas. Sige, uwi na ako. Pasensya na. Oo. Naririnig kita, nanay. Oo. Pauwi na ako. Oo. Sige. Pumasok ka na at matulog. Opo, uwi na po kayo. Mga bata talaga? Umalis lang siya at ayaw nang bumalik sa bahay? Katulad mo siya, matigas ang ulo. Gustong-gusto ang isang bagay at hindi titigil hanggang makuha ito. Kung ang anak ko ay hindi magmamana ng ugali ko, kanino pa ba? Opo po. Kararating ko lang. Alam mo pa ba ang daan pa uwi? Akala namin iniwan mo na kami para sa babaeng iyon? Opo. Paano ko magagawa yon, ma? Ma? Accept me with Utbi. I haven't asked for anything from you until now. I hope this time, you will accept me. Ano mang bagay ay tatanggapin ni nanay para sa'yo. Kahit pa bumalik ka sa probinsya para magtrabaho. Sang-ayon si nanay. Pero hindi pwede ang bagay na ito. Dati rin naman gusto mo si Toylam. Ano naman ang problema? Ano bang pinagkaiba ng dalawang magkapatid? Pero nanay, magkaibang tao sina Toylam at Toylin. Buong buhay ko, tinuring ko lamang na kapatid si Toylin. Pero si Utmay y yo, su relación es completamente diferente. Nay, pakiusap po. Payagan mo akong Sinabi ko lumabas, na. Nay. Isang babaeng tulad niyan, hinding-hindi papayagan na pumasok sa bahay na ito. Pumili ka na ngayon, sa pagitan ng iyong mga magulang, at niya, sino ang pipiliin mo? Ma, wag mo akong pahirapan. Pwede ba? Sige na, umakyat ka na sa taas. Ako na ang bahala kay Ma. Anong ibig mong sabihin? Habang tumatagal, mas lalo lang magiging mahirap ang sitwasyon.
lalong iigting ang kanilang damdamin. Paano mo haharapin iyon kapag dumating ang panahon? Sinabi ko na, hindi pwedeng pumasok ang batang iyon sa bahay na ito. Alam ko na. Iniisip ko na. Si Min ay hindi madaling sumunod. Kung pipilitin mo siyang umuwi, lalong hindi siya uuwi. Iniisip ko kung paano siya kusang aalis sa lugar na iyon at babalik dito. Tama din naman ang sinasabi ni tatay, hindi ba? Pero paano ito magagawa? Kapag pinakasalan niya si Tuylin, mapupunta sa kanya ang ospital na iyon. At magiging mas kagalang-galang ang ating pamilya. Sige, tawagan mo si Tuijin para malaman kung ano ang opinyon niya. Tawagan kita? Oh, naririnig kita, Tiyo. Nauna na Ngayon na nandito ka na, may gustong sabihin ang dalawang tiyo sa'yo. Basta hindi ipapakasal si Tranbin. Ano sa tingin mo? Opo. Pero, natatakot akong hindi papayag ang kapatid ko. Hindi ba siya papayag na umalis mula Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. May paraan ako para hindi na siya magpatuloy doon. Gagawin ko para sa'yo, tulad ng isang kalendaryo. Sasabihin ko sa inyo, ang politikang ito ay maaaring mahirap, ngunit hindi ito maaaring pagbaliktarin. Sinasabi ko lang sa inyo, anak ko magiging mayaman. Pag-aalagaan niya mga anak niyo. Sino to? Sino ang parang multo na nakaupo dito sa ganitong oras? Ha? Wala na ba lahat? Sino pa? Grabe, lasing ka na? Bakit hindi ka umuwi? Nagsisigaw ka na naman ng maaga? See you in the next program. Sabi ko na nga ba natitigil na ako sa pag-inom dito sa baryo? Pero bakit tuloy-tuloy pa rin? Pare mo, kaya mo bang iwan ng asawa mo? Anong masasabi mo? Umiinom kami ay mga kabataan, kinabukasan, pumapasok kami sa trabaho ng normal. Kita mo? Malakas kami. Pero kapag ikaw ang umiinom, talagang lasing ka na. Grabe! Paano mo nasabi yan? Gusto ko rin talagang tumigil, pero hindi pa kaya konti-konti lang muna. Pwede ba ako maupo dito? Paalam at hanggang sa muli. Ilagay mo na dito para sigurado. Mahal ko rin ang anak ko. Masaya ako para sa kanya. Nagdesisyon din akong iwanan ng alak, pero di ko kaya. Noong araw, mahal ang isa. Kapag dumating uli, muling masasaktan, ang damo ay napaso na. Umin ka na ngayon, hindi mo na kayang kumanta. Pakinggan ang mga kaibigan. May pinakamagandang boses ka sa ating barangay, tama ba? Pero hindi ko pa naririnig. Sige, kumanta ka na lang para kay Chuchin para mabawasan ng pangangati. Uncle Sin is having a hard time and you still want to hear me sing? A mineral Kita-kita oil. tayo sa susunod na mga Alam mo ba video. kung bakit ang pangalan ng tito mo ay Chinzy? Hindi ito si Tio Chin. Pero nakainom ako ng 9 na baso, kaya ako nalasing. Ngayon lang siya 2 taong gulang, mahirap siyang utusan. Kanta ka nga, pakinggan natin. Pakawalan mo na ako. Hindi ba kaya? Wala lang nagpapangin. Bago kumanta, naalala mo ba si Jiben? Narito na, kumanta ka na. Ang itsura mo parang sinulat ng taong sawi sa pag-ibig. Mga taong sawi sa pag-ibig, palaging kumakanta. Papa. Mahal, babalik ba ako? Ang hangin sa kalagitnaan ng gabi ay nagpapakilos ng mga bituin. Magandang musika para sa mga aso. Sa kasal, sinabi ng guro ko na maghintay ako. Grabe ang galing. Sige, ituloy pa. Hindi ka na magiging mag-isa. At hindi na rin ako magiging malamig. Siyang ayaw isarang pinto. Huway bigay ang pangarap sa simula. Hinahalikan mo ang likod ko. Tinatanggal mo ang buhok sa ulo ko para matiyak na mainit ka sa gabi. Umuulan. Pinapainit ko ang aking mga labi sa pamamagitan ng iyong hininga. Mahal kong kasintahan. Nagtatago ako sa'yo.
At ikaw rin ay magtatago sa akin magpakailanman. Kung sumali ka sa grupo ng pagtugtog ng mga lokal na musikero dito sa ating bayan, siguradong maraming babae ang maghahanap sa iyo. Naku po. Gusto ko lang kumanta. Hindi Mali. naman ako Paano magaling. mo tatawagin kanta ang isang awit? Dapat itong tingnan mabuti. Umawit ka na may damdamin. Sa tuwing malungkot ako, Masaya ka naman kapag malungkot ka, kumakanta ka. Ako, kapag malungkot, alak lang ang kasama ko. oo, Tito. Sa tuwing malungkot ako, kumakanta ako. Parang dumadalo ito sa dugo ko. Hindi ba? Kita-kits sa susunod na mga video. Kailangan mong pumasok sa mood para tamang malungkot. Hoy! Kanina ikaw na pa aso! ako Ikaw ba yan? naghahanap sa'yo. Ha? May tao Bakit dyan? ka kasi nandito sa labas? Ngayon, Baka magkasakit ka? malamig na. Hindi naman ako masyadong uminom. Kakaunti lang ang ininom ko. Pag uwi mo, huwag mong sabihin kay nanay na masaya. Kaibigan. Opo, ihahatid Worried ko si ako Tito na Jim hindi pa siya uwi. makauwi. Tara na, Tito. Utmay, tingnan mo si tita. Parang nandito na siya ilang araw na. Ang puti at ang ganda niya. Ngayong oras, ipapakita ko sa mga tita sa probinsya kung gaano kaganda ang auntie ko. Oo, nag-aalala ko. Hindi ko alam ang 6 na uri. Pinakain mo ba yung mga baka natin? Nanay, huwag kang mag-alala. Sinabihan ko na si tita ng mabuti. Huwag kang mag-alala, ha? Si tita ay hindi namili nitong mga nakaraang araw, kaya kailangan niyang bumili ng marami ngayon. Sa tuwing iniisip ni tita yon ay talagang natatakot siya. Diyos ko, bumaba ka na at hinihintay ka ni Kuya Nam.